Engineer, meron po itong Birth Registration Assistance Project po ng PSA. Ano po ito? Itong Birth Registration Assistance Project ay isa po sa programa namin, ni-launch natin to facilitate delayed registration of 2 million na Pilipinos, no? We launched this 2022 pa po at sa ngayon, ang mga target beneficiaries po natin dito, yung mga indigents, yung mga indigenous people at Muslim, no? So ito yung mga may challenge sa kanilang pagre-rehistro, no? For some reasons, economic barriers, yung mga access, proximity, tsaka yung mga even yung mga documents, no, na hindi sila makapag-present ng full. So dito sa ating BIRAP, pinacilitate natin ito kasama yung mga local civil registry offices na meron tayong mga MOA for free na delayed registration. So sa ngayon, meron na tayong na-submit for verification na 1,785,738 na nagsasabi wala silang birth certificate, and dito po nakita natin na meron naman pong mga birth certificate na around 297,000. Opo. At yung negative, ibig sabihin, ito yung mga walang kopya ng kanilang birth certificate at kailangan mag-file ng delayed registration, nasa 1.48 million. Opo. Oo. Diyan po ako curious, ma'am, no? Para po sa mga late registration, usually, paano po yung proseso, especially if ang individual hindi niya alam ang birthday niya, hindi niya alam ilang taon na siya? Paano po yung assistance po ng PSA dyan? Yung delayed registration po, the basic information na dapat alam ng ating mga kababayan, syempre saan sila pinanganak, magulang, no, pangalan ng nanay, tatay, at saka yung date of birth. So yung sinabi mo, pag wala ka talagang information, magfo-fall siya sa ibang category naman po yon, which is ano po ba siya, foundling po ba siya, kapag wala talagang nanay or tatay. So yan naman po ang facilitation sa foundling is ina-assist po yan ng ating mga local social welfare and development at magkakaroon ng case study para ma-establish yung facts nung kanyang birth. Okay. Pero doon sa regular naman na delayed registration process, kailangan pong may mga proof ng existence, no, like yung mga baptismal certificates, earliest records. So kailangan din na may nagpapatunay na alam yung datos sa pagkapanganakan. So kaya nagre-require tayo ng affidavit of two disinterested person. Pero ito naman, ma'am, dapat po ito personal na lang i-apply. Tama po ba? Personally, mag-appear po yung ating mga kababayan for late registration sa ating mga local civil registry offices. Pero meron po tayo yung mga cases na kung halimbawa hindi na sila makapunta sa kanilang place of birth dahil malayo, nakatira na sila sa ibang probinsya, ina-assist natin po sila through out of town delayed registration. So kasama pa rin po ito sa BIRAP na programa po namin. So sa ngayon nga po ay facilitate kami ng about 66,000 for out-of-town delayed registration dito. At free po ito, no, from the verification sa PSA na negative siya until ma-register siya sa local civil registry office. So, ang counterpart naman ng local is to waive yung delayed registration fee at yung pag-register ng mga delayed birth certificates. Ito si Grace Pedregosa. Ang tanong po niya, yung national ID po ba sa PSA din ba mag-a-apply nun? Tama po, ang nagre-rehistro para sa national ID, isa po yan sa mandato po ng Philippine Statistics Authority po. Okay. So, ganun din. Pwede rin ito online. Meron po tayo mga PhilSys registration centers na pwede nilang puntahan. In fact, meron din nga po kami diyan sa sa East Avenue. So, doon po sila magpapa-register. Meron po tayong isang opisina naman na under the PSA nag-handle po So, nito. kailangan ito personal. Hindi pwedeng online yung mga. Kasi first time mo mag-apply ng national ID. Yes po, kailangan personal kina-capture dito, not only yung demographic but also yung biometric at saka yung iris po. Oo. Hindi ko nagawa yun. Dati meron sa mga mall.
Wala na ba? Meron pa rin tayong mga Lalo na nung pandemic. PhilSys registration centers. In fact, yung ating mga field offices din na nakakandak ng mga kanilang mga mobile registration po.